Si Kristo ay nagtagumpay, nalubig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kaniyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ang tema po ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pag-ibig. Sinabi po ni Jesus Nazareno, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip." Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may ikalawa pa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ipinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno na ang utos ng pag-ibig ay may dalawang daan na hindi pwedeng paghiwalayin. Unang daan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at pag-iisip. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin nito, kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. O kaya naman, hindi mo pwedeng sabihin na iniibig mo ang iyong kapwa, ngunit wala ka namang pag-ibig sa Diyos. Our love to God and our love to our neighbor is inseparable.
Lagi po itong magkasama at laging magkakabit. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya minsan nang sinabi ni San Juan na hindi natin pwedeng sabihin iniibig natin ang Diyos na hindi nakikita ng ating mga mata kung hindi naman tayo marunong umibig sa ating kapwa na nakikita ng ating mga mata. Kaya dapat nating alalahanin na anumang bagay ang ating ginagawa sa pinakamaliit na kapatid natin, ginawa rin natin ito sa ating Panginoon. Kapag pinagmalupitan mo, inalipin at sinaktan ang iyong kapwa, ay para mo na rin itong ginawa sa ating Panginoon. Ngunit, kung ginagawan mo ng mabuti ang iyong kapwa, inaaruga, kinakalinga, minamahal, ginawa mo na rin ito para sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, bilang Kristiyano, ganitong pag-ibig ang inaasahan sa atin. Ang pag-ibig na minamahal ang Diyos at kapwa. Gayon din naman, minamahal natin ang ating kapwa sa kabila ng kanilang karupukan at kahinaan. Pag-ibig na handang magmalasakit para sa kapakanan ng kapwa at iniibig, at isang pag-ibig na handang magpatawad sa bawat pagkukulang at pagkakamaling nagawa sa iyo ng iba. As Saint Therese of Lisieux says it perfectly, let us love, since that is what our hearts were made for. Magmahal po tayo dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit tayong lahat may puso. Ang puso natin dapat nakalaan para pumintig at para magmahal sa Diyos at kapwa. Sa araw pong ito, hinahamon tayo ng ating ebanghelyo. Huwag tayong matakot umibig, sapagkat ang Diyos mismo ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.